Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay February 28, 2026 at ang oras ay... Anong oras na ba? Bakit ganito yung aking cellphone? Mahal, anong oras na dyan? Ba't walang orasan to? Anong oras na ba? Mga 10 o'clock na ng gabi? Okay. Purihin na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon ito from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika Kingdom of God, the Lupasug Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa sikatan ng araw, at higit sa lahat, mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, at higit sa lahat, ang katarungan ay iiral sa ating lahat. Wala akong munang sawang pasasalamatan ang lahat ng mga kapatid na ipinapanalangin ang ating misyon, the very impossible mission, no? Sa lahat ng inyong mga pakikiisa, sa lahat ng inyong pagtsatsaga, sa lahat ng inyong pangunawa at nilalawak ninyo ang inyong mga kaisipan, no? Maraming salamat. At sa gabing ito, bagong lahat, dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay nasa mabubuting kalagayan, lalo na ang ating mga kapatid na OFWs na kung saan nandyan ngayon na bibilang sa mga lugar na kung saan nandyan ngayon ang mga kaguluhan. Okay? Mga kapatid, sa gabing ito, meron lang akong kukunting liliwanagin pa sa inyo. At meron akong mga bagay na nais kong ibahagi sa inyo. Itong ibabahagi ko sa inyo ay katulad ng sinasabi ko sa inyo, wala itong personalan, trabaho lang, okay? Kailangan natin ihayag ito, okay? Number 1, ito yun ha, patungkol ito doon sa may Irupas na gipost natin kagabi dahil sa may nagtanong, no? Ngayon, ito yun ha. Ano ang pinaka-topic natin ngayon dito? Dito ninyo dapat maintindihan ninyo, maunawaan ninyo yung about talaga sa 666. Dahil sa totoo lang, naglipana na ngayon eh. Okay? Okay, balik tayo sa Aeropass. Sa Aeropass, dahil sa gipost ko kagabi, at ang tao na nagtatanong, ang sabi ko sa kanya, bakit ano ba ang paliwanag sa inyo ng sinasabi ninyong Reyna, bakit kayo pinapakuha ng Aeropass, no? Ito yung sinabi sa akin. Hindi ko siya babanggitin, pero naano ko to na certified member niya ito. Okay. Magandang umaga po, Ma'am Didimin, po rin na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Watching from, di ko nasasabihin. Ma'am, maraming salamat po sa ipinaliwanag mo sa akin about sa Europass o Europass, kasi hindi ang sinabi. Hindi yan ang sinabi. Take note. Okay? Take note. Hindi yan ang sinabi sa amin. Ang sabi daw sa kanila, makinig kayo, kapag mag-lockdown daw kuno, ay yung Europass lang daw ang makakaligtas sa batas niya. Ulitin ko. Ang pagkapaliwanag sa kanila, bakit sila pinapakuha ng Europass hanggang ngayon, dahil ang pagkasabi sa kanila, kapag mag-lockdown, ang makaligtas lang sa batas niya ang mayroong tinatawag na Aeropass. Oh my God. Batas niya ha. Sana all. Okay? Ma'am Lidimin, kay maraming salamat uli, Ma'am Lidimin, sa paliwanag mo.
Ipadala ko na lang ito sa aking mga kaibigan ko para malaman nila kung ano talagang ibig sabihin ng Irupas, ma'am. Sus, Ginoo. Hay, nako talaga lang. Tapos ito pa. Okay, ito pa. Ah? Ano ba ito? Namuhay ba kayo ng pananakot? Ano bang implementasyon? Ano ba ang pagkaano sa inyong implementasyon? No? Wala pa nga implementasyon, parang namumuhay na kayo sa takot Ito pang mas matindi. Okay? Mayong gabi, ma'am. O, ito na. Share ko lang. Utos daw. No? Utos daw ni. Alam nyo na kung sino yan. Ganito yun, no? Inutusan daw ni. Alam nyo na kung sino yan, no? Si Donald Trump, inutusan niya, inutusan niya. Oh, yung nagpakilalang queen, ang sabi dito, inutusan daw niya. No? Sinabi dito, inutusan niya si Donald Trump. At nasundo naman daw sa kanya, kaya start na raw po yung war. Pastilan, Ginoo. Ano ba? Para matakot talaga ang mga tao sa inyo. Ngayon, parang inaangkin ninyo na kayo ang nag-utos. Wow ha? Kayo ang nag-utos kay Donald Trump para i-war. Oh, akala ko ba mga makadiyos kayo? Akala ko ba? Kayo talaga. Mga kapatid, katulad niya na ito, ngayon ko lang to babasagin. Sabi ko sa inyo, may pasasabugin ako Alam ninyo, wag kayong magagalit dyan mga ibang kapatid. Sinabi ko naman sa inyo na you're the royal family kung tutuusin. But it doesn't mean that you are the royal family is ikaw na talaga yan. Mali. This is me, Lidimin Canoto. Okay? Okay, sabi ko naka-FB live ako. Okay? Medyo na distract ako. Okay. Yung mga war na yan, Diyos ko, pati ba naman yan sasabihin na siya ang nag-utos, inutosan pa kamo si Donald Trump. Sana all. Okay. Hayaan natin siya. Yan ang trip niya no? Nakakatawa lang talaga. Kasi sa halip na utusan mo si Donald Trump, naggirahin ng mga kapatid, bakit hindi niyo utusan si Donald Trump para sa isang bagay? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Okay, dito tayo. Ngayon ko lang ito babasagin. This is me, Lidimin Canoto. Matagal na ako nagsabi sa inyo, kahit sabihin mong you belong to the royal family, it doesn't mean na ikaw yan. Yung sinasabi nilang, ewan ko sa kanila kung ano ang bubuksan nila. No? To make the story short, this is me, Lidimin Canoto. May Kuya Emmanuel na sinasabi, kaya doon sa sinabi na narinig ko na 2014 is nagkaroon na ng idea ang ibang bansa na merong buhay. Actually, ito liliwanagin ko sa inyo, no? Naalala ko sinabi ni Kuya Emmanuel, 2014, that was a year, naalala ko si Kuya, that was a year na nag-signal si Kuya to prove na may buhay pa. Okay? And that time, he is also Kuya.
Hay naka, sasabihin ko ba to? Marami na naman kasing trying hard copycat eh. Baka mamaya yung nagpakilalang hari. Baka mamaya bigla nating mabalitaan siya naman si ganito. Pag sure kayo dyan ba? 2014, ito yung naalala ko kay kuya. Nagsignal siya. Saan siya nagsignal? Nagsignal siya sa US to prove na meron pa pong buhay. Kaya di ba nabulabog nga po, nabulabog ang madlang planeta ninyo. Why? Walang pinagkaiba yan doon sa Nisara Jisara. Kaya sinabi nila, we are waiting for the green signal. Again, ibig sabihin, may nagsignal. Ibig sabihin, sino nagsignal, kailan? At sasagutin ko yan. That was February 17, 2019 at 2 p.m. Bakit ko po yan nasabi? At ito po ay sinang-ayunan ng isa sa mga developer, programmer ng Quantum Financial System. Dalawa kasi yan sila, nag-resign yung isa. Yung nag-resign ang nakausap ko. Ngayon, if we are talking about person, yun po yung kinuha ko sa sementeryo. Na yung buto na yon is meron po siyang tinatawag na serial number. At di ba sinabi ko na nga sa inyo na pagtagumpayan ko na ihatid siya sa bankers. That's it. And if we're talking about the bankers, mga mahal kong kapatid, mahal na pamahalaan. Makinig ang lahat ng may pandinig, ng may hawak ng mga commodities, especially the EU. Bakit nila ito dinideklarang peke? Kaya sinagot ko yung isa nating mahal na kapatid. Maraming salamat sa sinabi ninyo kasi may tinutulungan tayong isang kapatid. Bakit? Because system is real. Bakit? This is Mili Dimin Canuto. Alam nyo ba na sa buong daigdig at saka sa buong sa buong Federal Reserve, kasama po sa na program ang pinakamababa 6 carats. Naintindihan nyo ako? Kaya yung ibang bagay sasabihin nila na peke. Bakit? Unang-una, where is your identity? No? Where is your identity? Ako, I am not an assayer, but according to the system, kaya natin i-identify ang isang bagay, especially the EU. Naalala niyo ba yung 3,500 metric tons? Naalala niyo ba yung 25 metric tons na sinabing inilabas ng Central Bank? Mga issue ng mga ganon. Pero sa totoo lang, lumalabas na fake kahit hindi naman. Bakit? Bakit kaya? Ang topic ko ngayon, ayaw ko maligaw yung mga pag-iisip ninyo. Dahil sa mga panukala na yan na sinasabi mula sa inyong mga sariling bibig, ito yung sinasabi ko sa inyong lahat. Sa pamamagitan ng kanilang mga salita at mga sariling gawa, sila mismo ang maghahayag sa kanilang sarili. Tingnan ninyo, no? About sa Iloilo Pass na yan, ito galing mismo sa kampo dyan sa kabila na kisyuhudang kapag magkaroon na ng shutdown, walang ligtas sa kanya ang batas, no? Hindi ho ganon, no? At ito pa, naglabas pa ng issue na siya ang nag-utos kay Donald Trump para girahin o sino man ang dapat girahin. So, sa halip na utusan si Donald Trump para sa kapakanan ng lahat, para makakaginhawa, inutusan nyo po pala naggirahin. Nandito po kasi ebidensya kasi yan, nandito kasi yan, no? 'Di ba? So mindset ba? So this kind of person, ito yung mga sinasabi na akala mo mga maamong mga tupat dahil sa humanitarian, yun pala mga klaseng lobo sila. Kaya mag-ingat kayo. Kagabi nalungkot ako. Alam niyo bakit? 12:00 na ng gabi may tumawag sa akin. Nagulat ako. Kaya ngayon sabi ko sa asawa ko,
Mula ngayon pag matulog tayo, kailangan kung maaari lang naka-silent talagang cellphone, kundi hinaan lang. Bakit? Tumatawag sa akin dahil sabi niya, alam niya na busy ako at alam niya dahil syempre nakikita niyo rin naman, di ba, na may time na matagal ako natutulog. Minsan, alas 12 ako nag-FB live. Eh, sabi ko, bakit po, ano po may paglilingkod ko? Nandyan pala sila ngayon sa Maynila, taga Iloilo po sila. No? Dahil meron ding mga gumaganap, no? May kinalaman pa rin sa Gold Bullion Certificate. At ito na yon, pinapapunta sila dito, dyan sa Maynila, dahil magre-release na daw ng pera. Kaya tinanong ako, ma'am, ano ba talaga, may release po ba talaga? Wala. So, napatawa tuloy ako. Alam niyo kung bakit? I am not belong to that group. Ako ang tinanungan. So, sabi ko, maniwala ka man sa akin sa hindi, matagal na nagbangayan sa bagay na walang release. So, nakita ko talaga sa kanya na, ay, di ba? At na problema ngayon kung papaano makauwi sa Iloilo. At higit sa lahat, ano yung mukha na iharap sa pamilya nila? Na gayong mga nasanla ang kanilang ibang mga ari-arian dahil lang sa release na yan. Naintindihan ninyo ako? Kaya, sa gabing ito, my bottom line is, mag-ingat kayo sa mga klaseng ganito dahil sila yung mga kapatid na nagpagamit, no? Para sa tatakan blues ng 666 na yan. Oo. Ba't naaamoy ko? May naaamoy ako. Alam niyo ba kung anong naaamoy ko? Halimuyak ng isang bundok. Amoy na amoy ko talaga, grabe. Alam niyo yung nasa bukid ka, may maamoy ka dyan sa bukid eh. Bakit kaya? Okay. Kung ang Iran at saka Iraq ngayon, nagkakagulo sila ngayon dyan, no? Naamoy ko. Alam niyo ba nung nakaraan na sabi ko, may naamoy akong preskong dugo? Yun na pala yun, yung pagputok ng Mount Canlaon. Ngayon naman, ang naamoy ko yung amoy gubat, yung ibig kong sabihin, lansangan ba? Yung kakahuyan, parang ganun. Naamoy ko eh, no? Okay, so, ganun pa man, malalaman ko rin yan kung anong mensahe nito, bakit naaamoy ko. Okay? So, mga mahal kong kapatid, tayo ay kumikilos para sa ating kalayaan. Hindi po para sa mga daming kagintuan. Hindi po yon. Kaya nalulungkot ako na may mga ganitong eksena. Okay? Kaya ako, sabi ko nga, papaano natin ito lalabanan? Papaano tayo makatayo at tumindig sa mga bagay na ito? Dinadaan lang kayo sa mga organisasyon na yan, yung iba. No? Pero yun pala, tatakan blues na pala kasi ang alam ko talaga, the Europass, pag wala ka talagang ganyan, hindi ka pwedeng ganito, hindi ka pwedeng ganun. So, biblically speaking, no? Ay, alam nyo na kung anong tatakan blues yan. Di ba? Alam nyo na yan, nasa Bible yan eh. Kaya mga mahal kong kapatid, mag-ingat kayo sa mga nag-aalok sa inyo na mga organization, foundation. Mamaya, nabitag na pala kayo. Mamaya, may tatak na pala kayo dahil sa mga pag-fill up ng mga bagay na yan. Na? Sana naiintindihan ninyo ko at sana isa puso ninyo yung mga pinahayag ko ngayon, no? Na just imagine, no? Mayroong takutan blues ang nangyari sa inyong grupo, no? Na ang makakaligtas lang sa shutdown ay yung may Europass. Pagkano nga ba Europass nyo? Tapos ako, niliwanagin ko lang, discarding nila yan. No, wala akong pakialam dyan. Ang sa akin lang, sinagot ko lang kung ano ang katanungan ng mga kapatid na naghahanap ng kaliwanagan. Okay? Pangalawa,
mga mahal kong kapatid, inuubo na naman ko. No? Dalangin ni Lidimin na sa kabila lahat ng mga pangyayari ay nandoon pa rin yung gumawa tayo ng tama. At sa gabing ito, pinapasalamatan ko rin ang Panginoon at dininig niya ang ating mga panalangin, no? Actually po, ito po ha, sinabi ko na sa inyo. Masaya ako na nakalabas na si Francis Leo Marcos. Ayan sir, binabati po kita sir, no? Si Francis Leo Marcos, no? Sabi ko naman sa kabila po ng lahat na nangyari, God has a purpose. Maybe He has a good plan for you, Sir Leo or Sir Francis Leo Marcos, no? We cannot please everybody, pero nakita ko talaga na yung pangyayari na yon may dahilan, no? May dahilan. Isang kapamaraanan yon para sa katotohanan, no? Na dapat natin imulat ang mga mata. Okay. Mayroon din akong komento kay Sir Manny Pacquiao, no? Sir Manny, bilang isang anak, natural lang na masasaktan ka, lalo pat nanay mo ang pinag-usapan. Natural lang po yun bilang isang anak, talagang masasaktan ka talaga. Pero, kung totoosin Sir Manny, no? Di ba dati meron din nag-i-issue sa inyo tungkol sa inyo ni Madam Jinky, yung asawa niyo po. Alam naman natin yan na sa social media mayroong mga mas karumal-dumal na mga issue na pinaparatang sa inyo, pero wala lagi ka nag-file og kaso, hindi mo pinailan ng kaso, no? Sa nakita ko kasi kay Sir Manny, parang sa halip, no, na mas ipapakita mo bilang lingkod ng Diyos na maging ilawan. 'Di ba dapat kung dumulog sa iyo si Mr. Makagago, siguro sa akin lang Sir Manny, no? Ito hindi tayo nakikisaw-saw ha. Tayo po ay bilang manonood. Ito po ay opinion ko lamang, okay? Di ba sir, bilang kayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, hindi nyo malang ba na pangaralan si Makagago? No? Na pag-usapan na lang nila, parang ang nakita ko kasi doon sir, parang iba ang dating dahil ba sa may pera ka na? Hindi na ikaw yung dati, no? Hindi ka na ikaw yung dati. Nalunod na yata kayo sa kayamanan ni Sir Manny, no? Bilang isang anak po, tama po yun, no? Bilang isang anak, masasaktan ka dahil sa mga bagay na yon, no? Na sinabi ni Sir Leo, no? Natural lang po yun, bilang isang anak, masasaktan ka talaga. Pero, nakita ko lang doon, no? Sana nangibabaw yung pagiging Christian na sinasabi, no? Kasi kung totoosin, mas may malala pa po kasing issue, mga nag-i-issue po laban sa inyo. Pero hindi mo man gifailan ng kaso, no? Ito lang si Sir, mawalang galang na po doon sa ibahan na may sama din ng loob kay Sir Leo. Hindi ko po alam ang buong istorya, pero para sa akin, ganun pa man ang mga pangyayari, kasi nga mabuti o masama, pinahintulutan ng Diyos para lahat tayo ma-purify, no? Tinitingnan ko yung ibang mga sabihin man nating ayaw kay Sir Leo Marcos, no? Kay Sir Francis Leo Marcos, lalo na kuno yung pandemic time, no? So, para sa akin, siguro sa kabila ng lahat ng kay Sir Francis Leo Marcos, ng kasamaan, ng paningin sa kanyang ibang tao, para sa akin ay para sa akin, kahit papaano ay merong mabuti siyang kalooban. Yun na lang ang masasabi ko doon. Okay? Na-disappoint lang ako kay Sir Manny, kay Senador Manny Pacquiao. Bakit?
no? Uulitin ko, bilang isang anak, natural lang yon na masasaktan ka doon sa sinabi na ganito si Mami D. Kasi ang pagkasabi doon kasi ni Sir Leo, dati, no, sabi niya, mayroon siyang sinabi na bakit dati si Mami D is ganito, ganyan, ganyan, di ba? So, ang na-disappoint ako doon, sa halip na mamamagitan ka, Sir Manny, sa away ng dalawa at pangaralan mo bilang Kristiyano, tama yung sinabi ng isang nag-comment din na nagpasulsul, no? Nagpasulsul. Kung sa bagay, matalino ka naman siguro, Sir Manny, no? Kailang nakaka-disappoint bilang lingkod ng Diyos, bilang Kristiyano, dapat mamagitan po kayo. No, dapat po hindi kayo nagbase doon dahil lang doon sa ano na yon, no? At mas siguro si Sir Leo ay napagsabihan mo rin, no? Nawala na ba yung espiritu, Sir Manny, ba yung dati good na makikita sa iyo, nagpapakumbaba ka, ngayon parang just because you have a money, parang ganito ka na, parang, wag niyo akong ganyan, di ba? Nakikita naman natin ang realidad. So, iba talaga nagagawa pag may pera, no? So, sa bagay, pera ninyo yan, no? Pero, alam nyo, about money, about pera, gusto ko lang liliwanagin, ha? Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, mga mahal kong kapatid, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Ingatan ninyo ang inyong mga nakikita na hindi kayo madadaya, at ingatan ninyo ang inyong mga pandinig na hindi kayo madadaya para humatol ka ng kapwa mo. Naintindihan nyo ako? How sad lang talaga, sa totoo lang. Nakakalungkot isipin. Ang pera nga naman talaga, no? Nakakapagbago ng pagkatao ng tao, no? Kaya ako, sabi ko nga loobin ng Panginoon, magawa ko itong mission ko, kahit sabihin pa dyan ko ano yung mamanahin ko, no? Para sa akin, ko na lang yan, hindi ko rin ipamimigay. Bakit hindi ko ipamimigay? Gagamitin ko na lang yan para matulungan yung iba, natutulungan din nila yung mga sarili. Hindi yung puro bigay, kundi tulungan din yung kanilang mga sarili. Di ba? Ganon. Sa Bible nga, mayroon ng character dyan, no? Hiniling niya na ayaw niyang maging mayaman, ayaw din niya maging dukha. O biblically speaking, nandyan yan. Di ba? Kaya baka daw makalimot siya sa Diyos. Yun naman talaga ang totoo. Kaya sana si Sir Manny, no? Siguro din po, kasi hindi naman tayo perfect, no? Sir Manny, kasi di ba sabi niya, didimanda niya si Sir Leo, no? Siguro, Sir Manny, bilang Christian, no, ay mapagbulay-bulayan ninyo na mapatawad nyo rin si Sir Francis, no? At sana mapagpayuhan mo rin siya. Di ba? Sana, Sir Manny, wag makalimot, no? Wag sana hindi ka nakalimot, Sir Manny, nakalimot kung papaano ang magpakumbaba. Diba? Nasa Diyos kasi lahat ang ang paghihiganti. Ngayon, dahil sa pangyayari na yan, Sir Manny, ngayon, paalalahanan din kita, no? God is watching us, no? Baka mamaya, yung anak ko na si Manny Pacquiao, hindi naman ganitong ugali nito. O bakit ngayon ganito na siya? Lisod kayo na inana, Sir Manny ba? Kaya basig, hindi natin namalayan, no? Kung ano yung mga bagay na tinatamasa natin ngayon dahil sa ating mga pag-uugali na medyo nabago tayo ba? No? Baka kukunin ni Lord yan. Wala ba yung imposible sa kanya? Alam mo ba yan? Diba? So, hindi naman sa nakikisaw-saw, Sir Manny, no? Sana dumating yung point na salit na idemanda mo si
Sir Leo, ipatawag mo na lang siya. At saka, di ba, meron ako nakita doon na parang interview kay Sir Manny na kahit maghingi ng tawad napanood ko yun eh. Sana hindi yun AI na sinabi niya na kahit naghingi ng tawad si Francis Leo Marcos ay patatawarin niya pero itutuloy niya ang demanda. So parang nakakalungkot naman yung ganun, no? So sana Sir Manny dalangin ko ang espiritu ng kapayapaan, ang espiritu ng pagpapatawad, no? Ay iiral pa rin sa atin lahat. Okay? So hindi ko po maiwasan na magkomento, no? At para kay Sir Francis, no? Sir Francis Leo Marcos, sana din po may natutunan kayo, no? Lesson learned na lang po talaga, no? Lesson learned na lang po talaga sa mga bagay-bagay that yung mga hayaan mo yung mga taong yung mga taong sabihan ka ng kung ano-ano na nagtino ka na. Sa kabila ng lahat, mayroon pa ring purpose ang Panginoon kung bakit pinahintulutan niya mangyari ang mga bagay-bagay na ito. Okay? Maging sa atin po, mga mahal kong kapatid, no? Dahil ito po ay isang kapamaraanan to purify us. Para dumating man ang tamang panahon, pagsikapan na lang natin na magkaroon tayo ng chance na pumasok sa kaharian ng Diyos. No? Dahil kung ang mga material na sa ibabaw na ito ang ipapairal natin, ikakabagsak po yan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Naintindihan niyo ko? Seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. At ako talaga sa totoo lang, maraming salamat talaga kay Apo at dinidinig niya ang mga pagsusumamo. Actually, si Sir Leo Marcos, pinagpipray ko yan. Okay? And then, sabi ko nga, di ba? Kung nandyan lang siguro ako sa Maynila, baka ako yung kauna-unahang bibisita sa kulungan niya. Promise. Promise talaga yan. Totoo yan. Walang halong biro yan. Walang halong kaitsusan yan. Okay? Sa gabing ito, mga kong kapatid, pag-ingatan natin ang ating mga sarili, no? Yung mga pa-ID nila, itong mga ganitong senaryo, ito po ay kalakaran, no? Na hindi nyo namamalayan na kayo pala ay napasok na sa bitag, no? Na kayo pala ay member na ng 666, no? Pagka na lang Jod, talaga lang naman, no? Kaya ingat. Kaya hindi naman yata tayo mamamatay, no? Kung hindi tayo kukuha ng no? Uulitin ko ha. As I remembered, 2014, naalala ko sinabi ni Kuya, nag-signal siya. Saan siya nag-signal? Sa US. And Kuya also is, hindi pa time para i-reveal yan. Total, magkakalaman pa rin naman yan eh. No, lalo na sa 2028, magkakaalaman lahat yan. Kaya doon sa mga umaasang release at sa mga kapatid na nandyan ngayon sa Maynila at hanggang ngayon ay umaasa kayo na nare-releasean kayo, ito lang po mga kapatid, nasa inyo yan kung makikinig kayo sa akin sa hindi, mas mabuti pang magsiuwi kayo sa inyong mga lugar. No? At maasikaso ang mga pamilya, higit sa lahat, ilingkod na lang natin sa Panginoon yan. No? Wala kayong maasahan na release. This is Millie Dimin Canuto declared for that matter. Okay? At sa gabing ito, alam ko na sa ating mga kapatid ay may mga kanya-kanya tayong pasanin. Kaya ipinapanalangin o lagi ko kayong sinasama sa dalangin, lalo na itong mga kapatid natin na kung saan inaiipit sa kaguluhan na yan. Sa gabing ito, alam kong may magagawa ang Apo. Alam kong may magagawa ang Apo. Kung tayo'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Apo. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo.
Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kadakilaan. Hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. At sa lahat ng mga may kaarawan ngayon, February 28, maligayang kaarawan po sa inyo. Pagbati po yan mula kay Lidimin Canuto. At dalangin ko na ang bawat sa inyo ay mas maraming kaarawan ang darating, good health, peace of mind, no? Higit sa lahat, anuman ang mga hihilingin ninyo, no, hinihingi ninyo sa Panginoon ay naway dinggin niya ang ating mga panalangin. Okay? Isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat. Once again, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo.